nakapagtala ng malaking surge sa approved investments ang PESA ngayong 2025. So 72 billion pesos worth ng investment. So ang tanong po diyan, ah, ano pong ibig sabihin nito? Kasi ang unang naglaro sa isip ko, meron tayo tinatawag na trade tariff, no, na inimpose ng US. At marami nagsasabi it would cause a slowdown in economic activity globally. At maaari rin ito makaapekto sa Pilipinas, although may pataw sa atin na 15% na tariff, pero pinag-uusapan pa ho yan with the United States. Pero anong ibig sabihin ngayon nito? Nitong mataas na recorded na approved investment ng PESA sa likod ng ika nga po nangyayaring global situation, lalo na sa global economy. Well, ang indikasyon po niyan, the fact that we were able to register 72 billion pesos in investments, although these are project approvals, hindi pa po natin nararamdaman yung sinasabing maaaring impact ng reciprocal Mhm. tariff. Mhm. In fact, ang expectation ho ng government is that kung itutuloy po ng US government yung pag-impose ng reciprocal tariff, na yung earlier report to, lumalabas tayo isa sa may pinakamababa sa buong ASEAN. Ang gustong sabihin niyan, it might even turn out favorable for the Philippines. Kasi imbis na mag-manufacture sila sa ibang ASEAN na mas mataas yung ipapataw na taripa sa mga goods na i-export nila sa US, ito po ay maaaring maging windfall sa Pilipinas. In fact, sa ngayon ho, nararamdaman ho natin, meron na ho mga ibang companies na nagre-relocate out of China. So ito po ay isa pang favorable na development sa Pilipinas. Okay. Pero dito po sa nabanggit na pagtala na mataas na, no, 72 billion pesos worth. Anong what sectors? Ano yung mga sektor na nagkaroon ng notable increase sa investment, DG Panga? Opo, so in terms of yung major industries ng PESA ho, yung mga economic zone projects po natin, ang may pinakamalaking investments na naitala ho natin sa PESA ay yung manufacturing. So ngayong first half of 2025, nakapag-register po tayo or nakapag-approve ng 1 billion pesos, which accounts for 56% increase ho sa Mhm. comparable period last year, Mhm. comparative period last year. Yung Ecozone Development naman, meron ho tayong 23.2 billion pesos, which registered a 44% increase. At yung IT-BPM, meron ho tayong 5.5 billion pesos. Although mas maliit ito compared to Ecozone Development at Manufacturing, ito naman ho yung may pinakamalaking itinaas in terms of yung percent increase. Mhm. First half of 2025 versus same period last year at 91%. Now, pagdating ho dito sa subsectors o yung mga tinatawag nating product segments, except for developers, ang pinakamalaking investment na pumasok ko ay nasa food and beverage Mhm. at 30.6 billion pesos. Kasunod po dyan yung electronics, meron ho tayong 3.4 billion pesos. Mhm. At pangatlo po yung automotive ko, meron ho naman ho tayong 1.2 billion pesos. Okay. So, marami maring sektor. Pero may nakita rin po ba kayong sektor na medyo bumaba ang investment approvals? Well, kung titingnan ho natin yung subsectors po natin, yung first half ng 2025, lumalabas ho mas mababa ho yung electronics. Kasi yung 3.4 billion pesos na na-register ho natin or na-approve ngayong first half of 2025 is 83% lower Mhm. compared to yung 19.7 billion pesos Mhm. that Mhm. was approved in the same period last year. Alright. At ano po ang impact nito, DG Panga? Anong impact ng higit na mas mataas na figures kumpara sa nagdaang taon sa pananaw po ng investors? Well, unang-una diyan, yung ano ho, yung lumalabas ngayon dahil mas marami ho tayong na i-approve sa board ng mga investments, ito ay pagpapatunay yung patuloy na kumpiyansa at pagtitiwala ng mga mamumuhunan, lalo na yung mga foreign nationals dito sa Pilipinas. Mas marami rin ang pumapasok na investment sa PESA. Ngunit yung talagang isang magandang indikasyon nitong pangyayaring ito po ay yung mas malaki ang pumapasok ng mga Filipino investors.
In fact, mas bigger sila Mhm. compared to our foreign nationals. So, isa ho itong magandang epekto ng Create More Law Mhm. saan Mhm. ho, hindi lang ho tayo nagbibigay ng incentive sa export-oriented projects but kasama na ho yung mga Filipino or Mhm. domestic market-oriented projects. Magandang ano 'yan, magandang senyales 'yun ano, DJ Panga. Mas marami ngayong mga local Filipino investors kung ikukumpara natin sa mga foreign investors na pumapasok sa Pilipinas. That means, yung ating mismong mga, Filipino investors, local investors, is confident sa resiliency ng ekonomiya ng bansa. Well, yes. In fact, isang senyales ho na resilient ho tayo because despite ho yung US tariff, hindi ho tayo heavily exporting to the US. Mhm, Although mhm, US being a key and strategic trade markets for the Philippines, but gawa nga ng hindi ho tayo masyado nag-export, mas marami yung exposure ng Vietnam mhm, and Indonesia. So, because of this reciprocal tariff, mas apektado po sila. mhm, So, mhm. tayo naman ho, mas maraming namumuhunan ng mga Filipino. So gustong sabihin ho niyan is we don't have to rely really on just foreign direct investments. 'Yun, alright.